Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series which is Renewal and Transformation in Christ. So, our topic for today is we are Jesus living testimony. Living testimony. So, tayong mga tao, yung kumbaga human version of being a testimony. Tayo yung kumbaga nagsusupport sa mga claims and nagpapatunay that Jesus is here for us and that we are being transformed and renewed. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Matthew chapter 8 verses 1 to 4. So in English or in New International Version, when Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus then reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said. "Be clean." Immediately he was cleansed of his leprosy. Then Jesus said to him, "See that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them." So in Filipino translation naman, pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Oo, nais ko. Maging malinis ka." Gumaling at luminis nga agad ang ketong. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin to kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniuutos ni Moises upang bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na." So, di ba may sinabi dito na bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. So, etong this man with leprosy is one of the living testimonies na nababanggit dito sa ating talakayan, di ba? Ano nga sabi dito? As a testimony to them, living testimony sa mga tao. So, para mas mapalain yung bayat ng talakayan natin, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, people have a spiritual leprosy. So, tayo mga tao, kaya sinabi na may spiritual leprosy tayo is because hindi naman isang patunay, malaking patunay na dito na si Jesus Christ, sinave tayo gamit yung dugo niya mismo, diba? So, hindi niya gagawin yun kung perfect na tayo. Hindi na natin kailangan ng pagsisave sa atin kung perfect na tayo and kung wala tayong sakit. Yung tinatawag kasi dito na sakit or dumi is yung mga kasalanan natin. So, way back before, yung mga taong may ketong or leprosy kasi is tinuturing silang marurumi. So, they are required to shout na madumi, parang ganun, parang madumi ako, parang ganun. Kasi nga, bawal silang lumapit or bawal silang lapitan ng ibang tao dahil ang turing sa kanila before is they are as good as dead, diba? Para silang living dead, walking dead, parang ganun. So, tayong mga tao, we have a spiritual leprosy dahil na nature na sa atin maging marumi, maging makasalanan, diba? So, kahit sino pa yan, may it be pastors, bishops, kahit yung mga nagpo-post din sa social media ng devotion. So, kahit sino pa yan, walang taong malinis at walang taong perfecto. Kaya nga tayo sinave ni Jesus Christ, diba? Kasi nga, we have spiritual leprosy. And number 2, true encounter with Jesus is proven by transformation. So, ito yung nangyari dito sa man with leprosy, sa ating Bible verse na nabanggit kanina, diba? Yung encounter niya with Jesus is na-prove ng transformation na nangyari sa kanya. Diba? Kasi nga, diba, sinabi na
yung mga taong may ketong before, hindi sila nilalapitan or bawal sila lapitan, bawal din sila lumapit sa mga tao kasi nga magiging marumi din nung lalapitan ka. But then, nung lumapit siya kay Jesus Christ, imbis na mabahiran si Jesus Christ ng dumi niya, ng ketong niya, is si Jesus Christ pa mismo yung nagpagaling sa kanya. So that is the transformation that we are talking about. Diba? Mapapatunayan niya or he is a living testimony na naka-encounter niya si Jesus Christ dahil nga he was renewed and transformed. Diba? Luminis siya. Nilinis siya ni Jesus Christ. And number 3, wait lang. Number 3, Jesus is willing to restore us and make us clean. So, gaya ng ginawa niya sa man with leprosy na willing siyang i-renewed and i-restore, is ganoon din siya sa atin. Jesus Christ is willing to restore us and to make us clean. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, acknowledge that we have spiritual leprosy. Number 2, come to Jesus for healing and restoration. And number 3, be a living testimony of Christ's power to transform. So, for our discussion, by now we should be able to reflect on ourselves on how we can be a living testimony of Christ's power to transform.